Good morning mga salon owners. So ngayong araw na to meron akong sasaguting katanungan. At dito nga pala tayo sa may Digos, no? Mall ng Digos. Pinasyal ko yung anak ko. So sabi doon sa nag-post, no, sa ating grupo, meron tayong grupo mga salon owners. Sabi niya, good morning po. Ask niya lang daw kung sa salon ba daw meron bang tagalinis o yung tauhan yung naglilinis o kukuha ang salon owner na maglilinis o yung salon owner mismo yung maglilinis. Medyo nakakatawa na ano to kasi problema rin to ng karamihang salon owners. So sa experience namin, meron akong 9 years na experience sa salon business at naging part owner kami ng isang salon. So sa experience namin taong 2016, yung salon na yon is merong tagalinis. Kumuha ng tagalinis. Pero meron din kaming area na lilinisan. Halimbawa, kung isa kang hairstylist, yung area na dyan tungkol sa gagamitin mo. Halimbawa, hairstylist ka, may responsibilidad ka. Ikaw yung maglilinis ng gunting, ng suklay, basta nung harapan ng area mo, yung salamin, kasi gagamitin natin yan. Lahat ng tools, ang hairstylist yung mag-prepare niyan, maghahanda niyan, at maglilinis niyan. Katulad naman sa nail tech. No, sa nail technician naman, lahat ng tools o gamit ng nail technician o area niya, halimbawa, yung foot spa, gamit sa foot spa, gamit sa pang manicure, pang pedicure, lilinisan nila yan. Kasi yan yung gagamitin para makapagtrabaho sila. So, by area po kami. At ganun din sa salon assistant at sa cashier. Pero, meron din po kaming tagalinis. Tagawalis, tagamap. Pero, meron din pong responsibilidad ang bawat tauhan. At sa tanong mo na yung owner ba ang naglilinis, kung baguhan ka pa, tutulong ka talaga syempre. Tulungan lang naman dito. So, tutulong ka sa paglilinis. Pero, kung hindi mo pa kayang kumuha ng maglilinis sa salon mo, ganito na lang gawin mo. Sabihin mo na magbigay ka na lang ng allowance. Halimbawa, sa isang araw, kung sino yung magwalis o sino yung maglinis ng CR, sino yung magmap, bibigyan mo ng 50 allowance. O, sample lang to ha. At pag tumagal, gawin mong 100 yung allowance at pag tumagal, gawin mong 200 yung allowance. Yan yung depende sa kakayahan mo sa depende yan sa kakayahan ng salon mo kung malaki na yung kitaan. Pero kung nag-start ka pa lang, kayo muna maglinis dyan. Pakiusapan mo muna yung mga staff mo. At nasa usapan naman yan kung katulad sa amin, sa company rules namin, lalo na sa interview pa lang, sinasabi na namin sa tauhan namin na mag-a-apply na ganito yung company rules namin. Yung hairstylist, siya din yung nagwawalis ng kanyang ginupitan. Parang ganon. Yung hairstylist, siya din yung naglilinis ng kanyang mga pinagawa, no? Pero may assistant kami, may salon assistant kami. So tulungan pa rin, tulungan at yun lang naman yung dapat nating gawin sa ating salon. So yan lang, good morning. Isa sa pinaniniwalaan ko sa pagpapatakbo ng salon business, so kadalasan naabuso yung mga salon owner. Kadalasan nagiging tayo, no, kampante tayo sa ating mga tauhan, pero habang tumatagal, no, magbabago rin tayo, mag-adapt tayo sa mga sitwasyon, lalo na kung sino yung mga nakakasalamuha mo sa iyong negosyo. So, kailangan nating mag-adapt at yung emosyon, hindi mo dapat gamitin yan sa negosyong salon. Kakainin ka yan, lalamunin ka yan, at marami na akong nakakausap na lugi dahil sa ganyang sistema. Masyadong emosyonal yung mayari. Trabaho lang, negosyo lang, walang personalan. Bye-bye, good morning. Trabaho tayo ng salon owners. Pasok ka sa ating grupo, Salon Business Owners PH, at tulungan tayo doon. Kung isa kang mabuting salon owners, magkaiba ang mabuti at mabait. Yung mabait, naabuso. Yung mabuti, magpatupad tayo ng tama. Magbigay tayo ng tama nang hindi tayo nang-aabuso ng kapwa. Bye!